Alam ninyo, hindi nyo tatanggapin si Kristo hanggat hindi nyo tinatanggap na kayo isang makasalanan. Totoo o hindi? Hanggat hindi mo ina-accept sa sarili mo na nagkasala ka, hindi ka hihingi na sorry. Hanggat nandyan yung pride mo, hanggat iniisip mo na tama ka, hindi ka magsisisi sa iyong kasalanan. Hanggat may pride ka sa iyong sarili, tama ka. Walang mali sa iyo. Pero kung iisipin mo na magpapakumbaba ka, kahit na tama sila, ikaw, magpapakumbaba ka, andyan yung pagsisisi mo. Sa harapan ng Panginoon, sino bang tama sa harapan ng Panginoon? Aklat ng John chapter 8 verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Amen. Ang title ng ating preaching ngayon ay ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Amen. Na magkasala ang tao, ang kamatayan ay pumasok sa kanya. Sinabi ng Diyos sa tao, Adan, wag mong kakainin ang pinagbabawal ng bungang kahoy. Kapag kinain mo ito, sa araw na kainin mo ito, ikaw ay mamamatay. Yun ang sabi ng Diyos sa kanya. Kaya nga dahil sa kasalanan ng tao, napahiwalay siya sa presensya ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Biblia sa aklat ng Roma chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay naparito sa mundong ito upang mag-alay ng buhay, upang ilapit tayo muli sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo at nagdanas siya ng dugo upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ginawa iyon ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin upang tayo na alipin ng kasalanan ay lumaya na. Dahil ang kabayaran ng kasalanan sinasabi ng Biblia ay kamatayan. Ngunit hindi lang ito basta kamatayan, kundi ito'y kamatayan doon sa impyerno. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung naging kabayaran ng lahat ng ating pagkakasala. Siya yung tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Imbis na tayo ang maparusahan, sinasabi nga ng Biblia, na lahat ng nagkasala ay parurusahan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, siya na yung naging kabayaran para sa mga kasalanan natin. Kung ating babasahin ang aklat ng Isaiah chapter 53, verse 5 to 6, sinasabi niya, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Kaya tayong lahat ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh ang kaparusang tayo ang dapat tumanggap. Biruin ninyo, yung kaparusang tayo dapat ang tumanggap, ngunit ang ating Panginoong Jesucristo ang dumanas ng hirap para sa atin. Ginawa iyon ng ating Panginoon upang ipakilala niya yung kagandahang loob ng ating Diyos para sa atin. Yung bang pag-ibig niya para sa atin. Dahil nga, alam ng ating Panginoon na ang tao ay mahina at ang tao ay mapupunta sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan. Kaya nga walang ibang paraan upang tayo ay lumaya sa pagkakasala. Kaya nga isinugo niya ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo na walang kasalanan upang sa gayon, tayong lahat ay mapatawad sa ating mga pagkakasala. Ginawa iyon ng ating Panginoon para tayo ay luminis sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng dugo para sa atin. Ginawa iyon ng ating Panginoon upang lahat tayo ay madama natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang buktong na anak. 2,000 years ago, ang ating Panginoong Jesucristo ay naparito upang palayain tayong lahat sa ating mga kasalanan. Sabi niya nga dito, pinagaling niya lahat na may sakit. Ginawa iyon ng ating Panginoon. Sinabi niya na, pinalaya niya lahat ng mga sinasapian ng mga demonyo. Lahat ng mga may karamdaman, lahat sila'y gumaling. Yung mga bulag, nakakita sila. Yung mga pilay, mga lumpo, lahat sila'y nakalakad. Ganon din yung mga may ketongin, luminis ang kanilang mga balat. Yung mga pipi ay nagkaroon ng nakapagsalita sila. Maging yung mga bingiman ay
nakarinig sila ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi ng ating Diyos, nilinis niya ang ating mga kahinaan at pinagaling ang ating mga karamdaman. Ngunit hindi lamang doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa pagpapagaling ang ginawa niya, hindi lamang sa pagbuhay ng mga patay, kundi ipinahayag din ng ating Panginoong Jesucristo yung magandang balita ng pagsisisi sa kasalanan. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya, dumating na ang tamang panahon. Malapit na maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo talikuran ng inyong mga kasalanan. Paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang para pagalingin ang lahat ng mga karamdaman, buhay, kundi spirituality. Gusto ng ating Panginoon na tayo'y pagalingin sa pamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Kaya nga ipinahayag yun ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ibig sabihin nun, hindi na tayo babalik pa sa dating nating pamumuhay na makasalibutan. Amen. Yun ang kahulugan na sinasabi ng ating Panginoon na magsisik at talikdan ng iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng mga masasamang gawain mo nung ikaw ay nasa salibutan, simula nung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, hindi ka na babalik doon. Talikuran mo na. Simula nung pinagsisihan mo lahat ng kasalanan mo, talikuran mo na ng tuluyan lahat ng mga pagkakasala mo. Amen. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Kaya nga, sapagkat mamamatay ka, kapag ikaw ay nagpatuloy pa rin sa pagkakasala. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo na parito upang maghandog ng buhay para sa atin. Kaya nga ang kasalanang iyan ay hahantong sa kamatayan. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa Santiago chapter 1 verse 15. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat, sa kanyang puso, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo ay nag-alay ng buhay para sa ating mga kasalanan. Dahil ang kasalanan ito ay hahantong sa kamatayan sa impyerno. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo, nag-alay siya ng buhay para sa atin. Hindi ibig sabihin ng ating Panginoon ay makasalanan, kundi siya lamang ang karapat-dapat na maging handog para sa atin. Siya lamang ang walang bahid ng kasalanan, kaya nga siya yung karapat-dapat na mag-alay ng buhay upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kaya walang sino man dapat nating pasalamatan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ginawa iyon ng ating Panginoon upang tayo ngayon ay lumaya na sa kasalanan. Tayong lahat ay tumanggap ng kagandahang loob ng ating Diyos. Ipinadama niya ang kanyang pag-ibig para sa atin sa pamagitan ng kanyang buktong na anak. Biruin niyo, tayo dapat ang tumanggap ng kaparusahan. Tayong lahat, sinasabi niya, tayong lahat ay katulad ng tupang nagkaligaw-ligaw. Wala tayong pastol, pero ginawa ng ating Panginoon. Naging pastol natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya mismo ang ating pastol. Wala na tayong ibang pastol kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, siya lamang ang ating tagapagligtas. Siya ang nagpalaya sa atin sa kasalanan, sa kamatayan, sa impyerno. Ginawa yun ng ating Panginoon upang tayo ngayon ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung tayo tunay na tumanggap kay Kristo, tayo ay malaya na. Wala na tayo sa ilalim ng kasalanan sapagkat ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa atin. Kaya dapat mamuhay na tayo na may kabanalan. Amen. Dapat mamuhay na tayo na may kabanalan. Sinabi nga ng ating Panginoon. Sinabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. So yung mga taong tumanggap, sinong binabanggit niya dito? Yung mga mananampalataya na. Kung tunay ko kayong mga alagad, dapat tinutupad ninyo yung mga aral na tinuturo ko sa inyo bilang mga mananampalataya na. Hindi yung mga taga-sanlibutan ang binabanggit niya dito, kundi yung mga mananampalataya na. Kung tunay kayong mga alagad ko, dapat tinutupad ninyo yung mga salita ko. Ibig sabihin lang nun, kung tunay kayong binago na ng Panginoon at kung tunay niyong tinanggap si Kristo, malaya na talaga kayo. Namumuhay na kayo sa kabanalan. Wala na kayo sa pamumuhay na makasalibutan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo, kung tunay ko kayong mga alagad, tinutupad ninyo ang aking mga aral. Pero dahil hindi pa tayo ganap na malaya at hindi pa ganap sa puso natin na tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo,
nagpapatuloy pa rin tayo sa gawain na makasalanan. Kung anong kasalanan natin noong tayo nasa salibutan, kasalanan pa rin ang ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Walang nagbago sa buhay natin. Ibig sabihin, ang katotohanan ay wala sa inyo. Sabi nga ng Biblia, kapag nakilala mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Amen. Kung tunay mong tinanggap sa puso mo si Kristo, ibig sabihin, pinalaya ka na ng ating Panginoon. Dahil walang iba magpapalaya sa iyo kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. So, ibig sabihin lang nun, sa inyo mismo, suriin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo ba'y nagpapatuloy pa rin sa dati ng pamumuhay na makasalanan, o hindi na. Kung kayo nagpapatuloy, masasabi ninyo sa sarili nyo, hindi pa ako malaya. Nasa ilalim pa ako ng kasalanan. Hindi pa ganap yung pagtanggap ko kay Kristo. Ibig sabihin lang nun, sabi ng ating Panginoon, kung kayo'y tunay na alagad ko, nais niyo sumama sa akin, pasanin ninyo ang krus. Sumama kayo kung saan ako naroon. Ibig sabihin lang nun, kung saan man ang ating Panginoon, kung ano man ang nais niya para sa atin, dire-diretso tayong sumunod sa ating Panginoon. Hindi tayo paliko-liko ng daan, kundi dire-diretso tayo kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Kung tayo pinatawag na sa kasalanan, makikita ninyo yung pagbabago na yan. At makikita ng ibang tao kung ano yung pagbabago sa iyo. Masasabi nila, yung tao na ito, talagang tinanggap niya si Kristo sa buhay niya. Tignan niyo yung mga adik, sasabihin nila, tinanggap ko si Kristo. Yung mga dating nasa salibutan, yung mga taong adik sa alak, adik sa yosi, adik sa drugs, nung tinanggap nila si Kristo, anong bukang bibig nila? Si Kristo. Pero sa mga Kristiyano, pinanganak silang Kristiyano, pero wala silang masabi kay Kristo. Wala silang maikwento kung anong pagbabago sa buhay nila. Wala silang maitestimony kung ano ba yung binago sa buhay nila, kung paano nila tinanggap si Kristo sa buhay nila. Wala silang patotoo kung paano sila tumanggap kay Kristo dahil naging Kristiyano lang sila. Hindi tunay ang pagtanggap nila kay Kristo. Wala yung patotoo nila. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, kung makikilala nyo lang ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Anong klaseng pagpapalaya bang ginawa sa inyo ng Panginoon? Lord, pinalaya ako. Pinalaya ako. Dati akong lasinggero, dati akong adik sa yosi, dati akong nagnonoribang, lahat yan ginagawa ko sa salibutan. Pero dati yun. Ngayon wala na ako dun, malaya na ako dun. Yun ang tunay na pinalaya ng Panginoon. Hindi yung sasabihin mo na nagdadalo ako sa simbahan, pero nagpapatuloy ka, banal ka sa loob ng simbahan, pagdating sa labas, pakasalibutan ka. Hindi ka tunay na pinalaya ng Panginoon. Hindi ka talaga tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na binago ng Panginoon, wala na yung dati niyang buhay. Ang buhay niya ngayon ay kay Kristo na. Amen. Sabi nga ng Biblia, si Kristo ay nag-alay ng buhay upang ang mga tao hindi na mamuhay sa pansarili nila, kundi mamuhay na sila ayon kay Kristo. Mamumuhay tayo ayon kay Kristo, hindi na sa pansarili natin. Hindi na natin gagawin yung mga gusto natin. Hindi na natin sasabihin, naiintindihan naman ako ng Panginoon. Hindi ganoon. Anak, hindi mo nauunawaan. Ikaw ang hindi nakakaunawa sa Panginoon. Ang Panginoon nakakaintindi sa iyo, pero ikaw hindi mo naunawaan ang kalooban ko. Binago na kita, pinaliguan na kita, dapat malinis ka na. Sabi nga ng Biblia, ang baboy, paliguan mo man ng paliguan, babalik pa rin. Maliligo pa rin siya sa dumi. Ganon tayo. Dapat malinis na tayo. Kung malinis na tayo, mamuhay tayo na may kabanalan sa Panginoon. Alam kong mahirap ang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi ng Panginoon, in-encourage niya tayo. Napagtagumpayan ko ng salibutan. Kaya mapapagtagumpayan nyo rin ang salibutan. Amen. Di ba yun yung preaching no last week? Binibigyan tayo ng encouragement ng ating Panginoon. Sabi niya, pinapalo ko yung mga tunay na mga anak ko dahil minamahal ko sila. Ibig sabihin, sa bawat pagkakamali natin, gusto ng Panginoon, huwag na natin balikan iyan.
yung mga bagay na pinagmumula ng pagkakasala, tinatama tayo ng ating Panginoon. Dahil ganun ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo ng matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ba'y namumuhay sa salita ng ating Diyos? Sabi niya, sinabi niya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo'y tunay na mga alagad ko. Pero ang tanong, isinasabuhay ba natin ang salitang ating tinatanggap? Nakikinig tayo every Sunday ng service, pero isinasabuhay ba natin ito? Makikita natin yung tunay ng mga mananampalataya kung ina-apply nila yung salita ng Diyos na pinapakinggan nila. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, makinig ang may pandinig. Pero bakit hindi sila naniniwala sa magandang balita? Dahil sinabi niya, tinakpan kasi nila yung kanilang tenga. Tinakpan nila yung puso nila, tinakpan nila yung mga mata nila. Mas pinili nila ang salibutan kaysa piliin nila ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay pagpapakita ng Panginoon kung paano tayo ituwid sa lahat ng ating mga kamalian. Kaya nga sinabi niya katotohanan, walang kasinungalingan. So sa buhay natin, bilang mananampalataya, nagkakaroon tayo ng pagtutuwid ng ating Panginoon kasi nga nakikita niya, wala na tayo sa katotohanan. Kasinungalingan na ang ginagawa natin. Nagpapanggap na tayo. Gusto ng Panginoon, katotohanan ng ating pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. Masasabi natin yung ibang tao, sabi nila, ako, pinanganak ako na Christian mula pagkabata. Pagkabata pa lang, Kristiyano na ako. Nagsisimba na ako sa simbahan. Pinagmamalaki nila yung mga ganung bagay. Nagbibigay naman ako ng offering every service. Nagdadalo ko, wala akong absent every Sunday. Oh, paano mo masasabing hindi ako Kristiyano? Pero alam niyo, yung mga ganung bagay na yung mga tao na mas pinanganak pa sa bilang mga Kristiyano, sila pa yung madaling nagsasawa sa salita ng Diyos. Dahil mula pagkabata, naranasan nila ang salita ng Diyos. Pero para sa mga baguhan pa lang sa pakikinig ng salita ng Diyos, talagang uhaw sila sa magandang balita. Uhaw na uhaw sila na marinig yung katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Pero pagdating sa mga Kristiyanong ipinanganak na bilang mga Kristiyan, sinasabi lang nila na Kristiyan ako. Alam ko na yung mga salitang yan. Mula pagkabata, naririnig ko na yan. Pero wala sa kanilang puso ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil hindi mo makikita sa kanilang pamumuhay kung talagang sila'y tunay na Kristiyano. Hindi ako nagsasalita ng ganun. Dahil ako mismo, pinapatotohanan ko ang sarili ko na ako mismo, ganun din ako nung una. Mula pagkabata, ako isang Kristiyano, nagsisimba sa simbahan. Pero dumating ang mahabang dekada ng panahon na umabot pa ng 20 years bago ko tinanggap si Kristo sa buhay ko. Kaya masasabi ko na hindi lahat ng ipinanganak na Kristiyano mula pagkabata hanggang sa paglaki ay tunay na Kristiyano. Dahil ako mismo namuhay ako ng ganun na peking Kristiyano. Wala sa puso ko si Kristo. Kaya lang nagkaroon ng matuwid na pamumuhay. Nung tinanggap ko si Kristo sa buhay ko. Nung pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan. Alam niyo, hindi niyo tatanggapin si Kristo hanggat hindi niyo tinatanggap na kayo isang makasalanan. Totoo o hindi? Hanggat hindi mo ina-accept sa sarili mo na nagkasala ka, hindi ka hihingi na sorry. Hanggat naandyan yung pride mo, hanggat iniisip mo na tama ka, hindi ka magsisisi sa iyong kasalanan. Hanggat may pride ka sa iyong sarili, tama ka. Walang mali sa iyo. Pero kung iisipin mo na magpapakumbaba ka, kahit na tama sila, ikaw, magpapakumbaba ka, andyan yung pagsisisi mo. Amen. Sa harapan ng Panginoon, sino bang tama sa harapan ng Panginoon? Sino bang gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon? Kahit na maging mabuti tayo sa ating kapwa, lahat tayo makasalanan sa harapan ng Panginoon. Walang malinis sa harapan ng Panginoon. Kaya nga si Jesus Christ ang nag-alay ng buhay para sa atin. Kasi nga walang sino mang karapat dapat na maging alay para sa atin, kundi si Kristo lamang. Ginawa yun ng ating Panginoon para tayo nga ay maging malinis na. Kasi nga dahil sa kasalanan, nahiwalay tayo sa presensya ng Diyos. Ang nais ng ating Panginoon, ibalik niya tayo kung saan tayo nararapat. Nagmula tayo sa ating Diyos. Kaya nga, ibabalik niya tayo sa pamagitan ni Kristo. Si Kristo mismo ang tagapamagitan natin.
Siya mismo yung dugo niya ang nagdugtong sa atin sa harapan ng Panginoon. So tayo malapit na sa Panginoon. Kaya nga tayo nakakatawag na Ama, Ama ko. Sapagkat idinugtong na tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero huwag naman natin gamitin yung kalayaan na ito sa paggawa ng kasalanan. Hindi na tayo dapat magpatuloy sa pagkakasala. Kasi nga malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Gagamitin mo pa ba yung buhay mo sa paggawa ng kasalanan? Paano kung dumating ang kamatayan? Paano kung dumating ang Panginoong Jesucristo? Doon mo sasabihin, Lord, nagsisisi na ako. Doon ka pa lang ba magsisisi? Kapag dumating ng ating Panginoon, sabi nga ng Panginoon, mas mabilis pa sa pagpikit ng mata ang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Wala ka ng pagkakataon na mabanggit pa, Lord, wala na. Andun na sa taas, iniakyat na sa langit ang mga pinili niya. Paano ka pa makakapagsisi kung ganun kabilis yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya guys, hanggat nabubuhay ka, binibigyan ka niya ng pagkakataon na magsisi sa iyong mga kasalanan. Kaya nga sabi niya dito sa aklat ng 1 John chapter 2, verse 24, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. So, ibig sabihin, kung pinapanatili nyo daw yung salita ng Diyos na inyong napapakinggan sa inyong puso, ibig sabihin ang ating Panginoong Jesucristo ay nananatili sa inyo. Pero kung wala ang salita ng Diyos sa buhay ninyo, wala sa inyo si Kristo. Yan ang sinasabi ko sa inyo na wala pa sa inyo katotohanan at ang katotohanan ay hindi pa kayong malaya. Kasi wala sa inyo si Kristo. Sino magpapalaya sa inyo? Sarili nyo. Tayong lahat ay makasalanan. Sino magpapalaya sa inyo? Kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. So siya lamang ang kailangan natin. So paano mananatili sa atin si Kristo? Sabi niya, kung pinapanatili ninyo sa puso ninyo ang salitang inyong naririnig. Ano yung naririnig ninyo? Salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, paniwalaan na ninyo ang magandang balita. Magsisi na kayo talikdan ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Yun ay babala ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat na tayo magsisi dahil walang magagawa ang ating Panginoong Jesucristo kahit na siya pa'y Diyos ng mga Diyos. Kapag ikaw ay nasa impyerno na, wala na doon ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon. Wala na doon ang kapangyarihan ng kagandahang loob ng pagpapatawad kapag ikaw ay nasa impyerno na. Hanggat nabubuhay ka ang ating Panginoon, ay binibigyan ka niya ng pagkakataon na magsisi. Hanggat buhay ka pa, tinatawag ka ng Panginoon. Tanggapin mo sa puso mo ang ating Panginoong Jesucristo na walang makakapagligtas sa iyo kundi ang ating Panginoong Jesucristo lang. Sa paanong paraan? Na magsisi ka lang sa iyong mga kasalanan, tanggapin mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkasala sa Panginoon, na hindi ka mabubuhay na wala ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoon mismo ang siyang bubuhay sa iyo sa huling araw. Siya mismo ang magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sapagkat wala kayong magagawa, sabi niya, kung hiwalay kayo sa akin, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung kayo malayo sa Panginoong Jesucristo, katulad kayo ng dahon na itatapon lang sa impyerno. Hindi kayo magbubunga ng sagana sa pananampalataya kung wala si Kristo sa buhay ninyo. Kaya paano ninyo masasabi na kayo isang Kristiyano kung hindi naman kayo nabubuhay sa salita ng Diyos? Hindi nyo sinasa puso yung salita ng Diyos. Ayaw ninyong tanggapin ang salita ng Diyos sa buhay ninyo. Ang salita ng Diyos ay mapa papuntang langit. Ito'y mapa kung paano kayo mabubuhay. Alam niyo, ang Biblia ay ginagamit para kayo makasurvive dito sa mundong ito. Ginagamit ito para makasurvive kayo. Noong unang panahon, sinabi ng Diyos, itinayo ang templo para kayo ay ingatan ng Diyos. Para ingatan kayo. Dahil ang mga tao ay patuloy sa pagkakasala, ang templo na yun ay itinayo para sila maghandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Pero nung nawala ang templo na yun, dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Andun yung pagliligtas na ng ating Panginoon.
Pero itong Biblia ay binigay sa atin para panatilian tayong safety habang nabubuhay tayo. Dahil pagdating sa harapan ng Panginoon, doon, hahatulan tayo batay sa mga ginawa natin. Walang makakapasok sa langit na marumi. Kahit katiting na alikabok ay hindi makakapasok ang marumi doon. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Walang kahit na katiting na madumi na papasok sa langit. Yun ang ibig sabihin lang nun, gumawa ka man ng mabuti na 99, pagdating ng 100, nagkasala ka sa harapan ng Panginoon, sa palagay mo ba makakapasok ka? Hindi. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang buong masa ay napapaalsa ng pampaalsa. Kahit kakaunting pampaalsa ay kaya niyang paalsahin ang buong minasang tinapay. Ibig sabihin lang nun, ang buong mong kaluluwa, kahit na maliit pa ang kasalanan mo, kaya niyang dalhin yung buong mong kaluluwa sa impyerno. So hindi mo masasabi sa harapan ng Panginoon, Lord, maliit na kasalanan lang yan. Hindi, anak. Kayang paalsihin ng kakaunting pampaalsa yung buong minasa. So lahat tayo, kaya nga sinasabi ng Panginoon, ibinibigay niya ang salita ng Diyos para maunawaan natin mabuti kung paano ba tayo lalakad na may kabanalan. Doon pala kay Adan, sinabi na niya, Adan, mamamatay ka kapag kinain mo iyan. Nandun na yung utos ng Diyos na nagbababala na mamamatay ka. Ganon din. Ang salita ng Diyos ay binibigay sa atin para balaan tayo. Kung hindi natin susundin ang salita ng Diyos, mamamatay talaga tayo. Magkakaroon tayo ng kamatayan sa impyerno. Kaya nga, kung malayo tayo sa ating Panginoon, hindi tayo magbubunga. Itatapon tayo sa impyerno. Kaya nga, makikilala natin sa gawa kung tayo tunay na malaya na. Makikilala natin yan. Kung talagang alam ninyo ang katotohanan, wala na kayo sa ilalim ng kasalanan sapagkat pinalaya na kayo ni Kristo. Kaya nga sabi niya, makikilala ninyo ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Amen. So kung kilala ninyo si Kristo, kilala ninyo ang ating Panginoon, lalakad kayong naayon sa kanyang kalooban, hindi sa kalooban natin. Kung ano sabi ng Panginoon, anak, diretso ka, diretso ka. Anak, magsimba ka, magsimba ka. Anak, magministry ka, magministry ka. Hindi ka aangal sa Panginoon. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Dahil tinanggap mo si Kristo, tanggapin mo lahat. Pero, ang pagtanggap kay Kristo ay hindi madali. Napakahirap. The more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na gusto mo maglingkod, napakaraming mga problema darating sa buhay mo. The more na gusto mo na magsisi sa Panginoon, nandyan ang tukso lagi. The more na gusto mo na magbagong buhay, nandyan ang tukso ng demonyo. Hahatakin ka, pabalik. Para ikaw ay mamuhay sa salibutan ulit. Pero ang Panginoon, anak, magpatuloy ka. Huwag kang lilingon. Gusto ng Panginoon, diretso ka, diretso ka. Ipakita mo talagang binago na kita. Ipakita mo talaga na ikaw ay pinalaya ko na. Sa pamagitan ng pamumuhay na may kabanalan. Kaya nga sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So lahat tayo na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo'y mga anak ng Diyos na. Hindi na tayo mga anak sa labas, kundi anak ng Diyos na. So ibig sabihin, natupad na sa atin yung pagiging magkadugtong na sa Diyos. Tayo'y mga anak sa labas. Makasalanan. Pero ginawa ng Panginoong Jesucristo, nag-alis yan ng dugo para idugtong muli tayo sa Diyos. Kaya nga, tinatawag na tayo ngayon na anak ng Diyos. So, meron na tayong pangalan. Meron na tayong karapatan tumawag sa ating Panginoong Jesucristo. Malaya na tayo sa kasalanan. Kaya nga, tayo ngayon mga anak ng Diyos, hindi na dahil sa mabubuti nating gawa, kundi ginawa yun ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. Hindi dahil sa ating kabutihang ginagawa, kundi yun ay dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. Ngunit ang tao, kahit na tinanggap nila ang ating Panginoon, bakit kaya sila nagpapatuloy sa pagkakasala? Bakit sila patuloy pa rin sa pamumuhay na makasalibutan? Bakit pa rin nila ninanais ang salibutan? Bakit pa rin sila patuloy na namumuhay sa kahalayan, sa hilig ng laman, sa mga bagay-bagay, sa mga bagay dito sa mundong ito? Bakit kaya? Kahit na sila yung mga Kristiyano na
Andun pa rin yung pagiging makamundo nila. Bakit kaya ganoon? Kaya nga sabi ng Panginoon, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin pa rin ng kasalanan. So, ibig sabihin, kahit na Kristiyano ka, kung ginagawa mo pa rin yan, ikaw pa rin ay isang alipin sa kasalanan. Hindi ka pa rin alipin pala ng Panginoong Yesukristo, kundi alipin ka ng kasalanan. Ang Panginoon ang nagsabi noon. Kung ikaw ay nagpapatuloy pa rin sa mga gawain na kahalayan, sa paghilig ng laman, sa pagnanasa mo sa mga bagay sa sanlibutan ito, ikaw ay nasa alipin pa rin ng kasalanan. Yan ang sabi ng Panginoon. Hindi na kayo alipin ng katotohanan, kundi alipin ng kasalanan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga sabi niya, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ang Biblia nagsabi. Si Jesus Christ ang nagsabi. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ng dyablo. Kung tunay na tinanggap natin sa puso natin si Kristo, wala na kayo sa dati ninyong buhay. Wala na kayo sa pamumuhay nyo na punong-puno ng makasalanan. Andun na yung pamumuhay nyo ngayon na patotoo patungkol kay Kristo. Pero bakit namumuhay ang Kristiyano sa kasalanan? Dahil siya'y alipin pa rin sa kasalanan. Dahil ang tunay niyang Diyos ay ang dyablo. Hindi ang Panginoong Yesukristo. Dahil ang dyablo, sinasabi niya, simulat sa pool, gumagawa na siya ng kasalanan. Paulit-ulit siyang gumagawa ng kasalanan. Ganon tayo. Nagiging kampon tayo ng dyablo kung tayo paulit-ulit lang sa mga kasalanan ginagawa natin. Lord, patawad po sa aking mga kasalanan. Bukas, andyan na naman yung uulitin mo na naman ang kasalanan. Lord, sorry po Lord. Nagkasala ko ulit. Gagawin mo na naman ulit. So, ibig sabihin, hindi ka talaga tunay na pinalaya ng Panginoon. Tingnan niyo yung mga tunay na pinalaya ng Panginoon. Dati ako, adik sa alak, pero hindi na ginagawa. Kasi nga, tunay na silang pinalaya ng Panginoon. Yung mga nag-iossi, hindi na sila nag-iossi. Kasi yun yung tunay na pinalaya. Pero kung sasabihin mo, pinalaya ka na ng Panginoon, bukas gagawin mo ulit, hindi ka tunay na pinalaya. Ikaw ay isang alipin ng kasalanan. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So kung tinanggap po talaga si Kristo, yung dati mong makasalanang pamumuhay, kahit na nakakahiya pa yung dati mong pamumuhay, wala na iyon. Sa harapan ng Panginoong Yesukristo, hindi ko naalalahanin lahat ng kasalanan mo. Kasi nga, binago na kita. Sa harapan naman ng mga tao, ikaw ay isang makasalanan, pero sa harapan ng Diyos, ikaw ay binago na niya. Amen. Ganun ang Panginoon. Ang Panginoon, once na ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, hindi na niya alalahanin pa ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kakalimutan na niya lahat ng iyong mga kasalanan. Ibig sabihin lang nun, kapag pinatawag ka ng Panginoon, panibagong buhay sa harapan niya. Hindi ka tulad ng tao. Kahit na humingi ka ng kapatawaran sa tao, andun pa rin yung alalahanin niya, kasalanan mo. Kapag naalala niya ulit, makasalanan ka ulit sa kanya. Pero sa harapan ng Diyos, once na nagsisi ka ng buong puso sa harapan niya, hindi na niya alalahanin pa yung mga kasalanan mo. Amen. Ganun ang ating Panginoon. Kaya nga sa harapan ng ating Panginoon, isipin natin kung tayo ba'y nananatili sa katotohanan o tayo ba'y nananatili sa ilalim ng pagkaalipin ng dyablo. Isipin natin yun. Kaya nga ang ating Panginoon, ang nananatili sa Kanya, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kanino nananatili? Sa ating Panginoong Yesukristo. Dahil ang ating Panginoong Yesukristo ay banal, hindi siya nagkakasala. So kung tayo nananatili sa ating Panginoong Yesukristo, hindi na tayo nananatili sa kasalanan. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala, hindi nakakita sa Kanya. Ibig sabihin, kung tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi pa talaga natin nakilala ang Panginoong Yesukristo. Kahit na sabihin niyo 20 years ka na nakikinig ng preaching, kahit sabihin niyo pa na 30 years ka na sa simbahan, kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan,
Ibig sabihin, hindi mo pa talaga tunay na kilala ang Panginoon. Hindi mo nasaksihan ang Panginoon sa buhay mo. Kaya ang tunay na binago ng Panginoon, lumalabas sa bibig niya. Pinapatotohanan niya. Alam niyo yung kwento sa Biblia, meron dito sa lugar ng Gederesano, doon merong tao doon na sinasapian ng demonyo, nakatira siya sa libingan. Nakatira siya doon. Nung makita niya ang Panginoong Jesucristo, nagmakaawa siya na huwag siyang parusahan mapunta ng impyerno. Ang nagsasalita doon yung mga demonyo. Ang sabi nila, huwag muna dahil hindi pa panahon. Pero pinalayas siya ng ating Panginoong Jesucristo. Nung maayos na yung tao, anong sabi ng tao? Ang sabi ng tao, Panginoon, sasama po ako sa iyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi na anak, humayo ka sa inyong bayan. Ipangaral mo yung magandang balita na ginawa sa iyo ng Diyos. Amen. Nangaral siya. Pinatotohanan niya yung kagalingan ginawa sa kanya ng Diyos at maraming sumampalataya. Ibig sabihin lang nun, yung bawat ginagawa sa atin ng ating Panginoon, sa bawat paglilinis na ginagawa sa atin ng Panginoon, sa bawat pagpapatao sa atin ng ating Panginoon, andun yung pagpapatotoo natin sa mga tao, nang sa gayon, maraming sumampalataya. Amen. Pero napakahaba ng panahon na nasa loob tayo na simbahan. 30 years, 40 years, wala pa rin tayong patotoo kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Anong patotoo natin sa ating Panginoon? Wala. Nakapagpatotoo na ba kayo? Patungkol kay Kristo kung paano kayo binago? Napatunayan nyo na ba sa mga tao na kayo'y tunay na binago ng Panginoon? Anong maibabahagi ninyo kung paano kumilos ang Panginoong Jesucristo sa buhay ninyo? Wala tayong patotoo. Kasi hindi natin nakikilala ang Panginoon ni hindi natin na-experience ang Panginoon sa buhay natin. Bakit wala tayong nasasabi patungkol kay Kristo? Kasi hindi kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Hindi, kumikilos ang Panginoon pero hindi natin nakikita yung Panginoon. Hindi natin nakikita yung pagkilos niya sa buhay natin. Hindi natin dinirinig yung panawagan ng Panginoon sa puso natin. Sabi ng Panginoon, sinasarado ninyo ang puso ninyo. Yung mga mata ninyo, pinipikit ninyo kaya hindi nyo ito makita. Tayo mismo ang gumagawa ng desisyon. Kasi nga, iniisip natin na bilang isang Kristiyano, magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi natin alam, kinakailangan pa rin natin ma-experience sa buhay natin ng Panginoong Jesucristo. Kinakailangan natin maranasan yung buhay. Kung paano tayo maghirap bilang isang mananampalataya. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, kapag tinanggap niyo ako, magdaranas kayo ng matinding hirap at pag-uusig. Walang sinabi ng Panginoong Jesucristo na kapag tinanggap niyo ako, kayo ay pagyayamanin ko, pagpapalain ko. Kundi sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo ay daranas ng mga paghihirap, pagdurusa at pag-uusig. Kabaliktaran, lahat ng ine-expect ng tao. Napakahirap ang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan ninyo kung gaano kahirap yung labanan ng tunay na mananampalataya. Yung mga walang pananampalataya sa loob ng simbahan, hindi nila nararamdaman yung tunay na labanan ng pananampalataya. Hindi nila naramdaman iyon kasi nga ang nararamdaman lang nila mga problema sa buhay. Pero yung spiritual na labanan, wala. Kasi nga hindi nila nauunawaan kung ano ba yung tunay na pamumuhay. Nag-struggle na ba kayo kung paano kayo mag-evangelize? Namroblema na ba kayo kung paano nyo ililigtas yung kaluluwa ng tao na yun? Nagdasal na ba kayo para sa tao na yun na, Lord, tulungan mo akong ma-evangelize ko siya. Lord, tulungan mo akong mag-fasting para sa tao na yun para lang ma-evangelize siya. Yun ang tunay na labanan ng pananampalataya. Hindi yung, Lord, tulungan mo ako sa problema ko. Problema yan sa buhay. Pero yung problema sa pananampalataya, yung pamumuhay spiritual. Wala tayong struggle sa pamumuhay spiritual. Kung paano ang ating Panginoong Jesucristo naghirap, kung paano kayo maligtas, kung paano niya i-deliver yung magandang balita para lang maligtas kayo.
dapat tayo rin. Magpakahirap tayo ng mga aral ng magandang balita. Hindi yung i-invite mo lang siya, bahala na yan, ayaw naman niya magdalo. Hindi ganoon. Hanggat hindi mo nadadala yan sa harapan ng Panginoon, huwag kang titigil na magdasal para sa Kanya. Huwag kang titigil na mangaral para sa Kanya. Dahil hindi mo alam, yan pala'y kasama sa aklat ng buhay. Yung tao na yan. Di mo alam yung tao na yan, darating ang araw kapag binago ng Panginoon, magpapatotoo siya patungkol kay Kristo. Tapos sasabihin mo, hayaan mo na lang siya. In-invite ko na yan, isang beses, bahala siya. Di mo alam. Baka ikaw pala, yung mapunta ng impyerno, tapos yung tao na yun ay mapunta ng langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, anak, kapag in-invite ka, huwag kang uupo agad sa harapan. Hayaan mo, maupo ka muna sa likuran. Baka hindi mo alam. Hindi pala ikaw yung nasa upuan na pangharapan. Baka sabihin sa'yo, pumunta ka sa likuran. Kaya nga, be humble. Amen. Be humble. Maging humble tayo sa harapan ng Panginoon. Although na sila yung mga hindi pa mananampalataya, ang Panginoon nag-alay ng buhay para sa kanila. Nag-alay ng buhay ang Panginoong Jesucristo para sa lahat, hindi para sa ating mga mananampalataya lang, kundi para sa lahat. Kaya nga tinawag ka upang mga hindi mananampalataya ay mabahagian din ng kaligtasan mula kay Kristo. Amen. Yung magandang balitang iyon. So lahat tayo tinawag ng Panginoon upang ipangaral natin ang magandang balita ng pagsisisi. So paano sila magsisisi? Patotohanan mo kung paano ka binago ng Panginoon. Amen. Patotohanan mo yung kung hindi mo sila kayang dalhin sa magandang balita, magpatotoo ka sa kanila. Alam mo ba kapatid, dati akong addict sa alak. Pero binago ako ng Panginoon. Dahil hindi mo yan makukuha sa Biblia. Daanin mo sa patotoo kung paano ako binago ng Panginoon. Ay, si Brother Bert, binago pala, no? Hindi ko alam kung paano siya binago ng Panginoon. Hindi ko alam kung paano niya nagawa yun. Pero ang sabi niya, binago siya ng Panginoon. Baka ako, baguhin din ng Panginoon. Sige nga, try ko. Alam niyo yung patotoo niyo yung mahalaga. Hindi niyo kailangan mag-aral ng Biblia para patutuhanan ng Panginoong Jesucristo. Kung paano kayo binago ng Panginoon. Yung testimony ninyo, andun yun, kasama nyo si Kristo. Andun yung kwento ni Kristo at ikaw, kung paano mo namit ang Panginoon. Patotoo lang. Alam nyo, nung pumupunta ako sa ibang simbahan, anong ginagawa ko? Nagtetestimony ako kung paano ako binago ng Panginoong Jesucristo. Nagtetestimony ako kung paano ko na-experience sa Panginoon. Para na sa gayon, malaman nila na may Kristo. Ganoon. Hindi kayo dapat mag-struggle na mag-aral ng Biblia, memorize niyo pa yung Bible verse para sabihin sa kanila. Hindi. Sabihin niyo, magpakatotoo talaga kayo. Binago ako ng Panginoon. Tignan mo ako. Kilala mo ako. Ganito ako dati, pero tignan mo, ibang-iba na ako ngayon. Kasi si Kristo na yung nasa puso ko. Wala na ako sa salibutan. Alam niyo, ang gusto ng Panginoon, patutuhanan ninyo kung paano kayo binago. Hindi yung sasarilin ninyo lang, wala kayong testimony sa mga tao, paano kayo maliligtas. Kaya nga sabi niya, kung hindi kayo nagbubunga, puputulin kayo, tatapon sa impyerno. So yung bunga na yan, ipinapakita niyo, kayo ay nagbubunga na ng sagana kasi nga, binago na kayo ng ating Panginoong Jesucristo. So simula ngayon, patutuhanan ninyo kung paano kayo binago ng Panginoon. Pero wala tayong masabi kasi hindi natin na-experience ang Panginoon. Wala tayong maikwento kung paano tayo mag-uumpisa. Anong ikukwento natin, ano kayang binago sa akin. Kilala naman nila ako na ganito ako. Nakikita naman nila, lagi ako naggaganito. Walang patotoo. Kasi nga, yan ang nakikita nila lagi sa iyo. Pero kung magpapatotoo ka sa kanila, kung paano ka binago ng Panginoon, at titigilan mo na yung mga dati mong pamumuhay ng kasalanan, wala na silang makikitang mali sa iyo. Ang makikita na lang nila, si Kristo sa buhay mo. So sila man ay maniniwala. Magkakaroon sila ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng langit? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili.
Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, nakikipagtali sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa, nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng langit. So kung tayo mga ganap na Kristiyano na, wala na tayo sa ganoong pamumuhay. Wala na tayo sa kahalayan, wala na tayo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, wala na tayo sa pagiging sakim, wala na tayo sa pagiging magnanakaw, wala na tayo sa pagiging paglalasing, palalait sa kapwa, sa pandaraya. Lahat ng yan, sinasabi ng Biblia, walang bahagi sa kaharian ng langit. So anong bahagi natin? Yung pagiging pamumuhay natin na may kabanalan. Sapagkat sinasabi ng Biblia, hindi mo makikita ang Diyos kung hindi ka magpapakabanal. Amen. Sapagkat ang Diyos ay banal, dapat ka magpakabanal. Mahirap magpakabanal. Hindi niya sinasabi na magpapakabanal ka dahil sa iyong sariling gawa. Kundi ibibigay niya sa iyo yung salita ng Diyos kung paano ka mamuhay na may kabanalan. Ang Holy Spirit ay ibinibigay niya sa iyo. Siya mismo ang gagabay sa iyo. Bilang pangako niya, ang Holy Spirit. Kaya nga tinawag na Holy Spirit. Sa pamagitan ng Holy Spirit, tutulungan ka niya mamuhay na may kabanalan. Hindi sa iyong sariling gawa. Dahil hindi mo magagawa yan kasi nga makasalanan ka. So kailangan mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Paano mo ma-accept ang Holy Spirit? Linisin mo muna ang iyong puso. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, magsisi ka muna. Magsisi ka muna at saka mo tatanggapin ang Holy Spirit. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ang ating katawan ay templo ni Kristo. Pero sinong nasa puso natin? Ang kasalanan, ang kahalayan, ang hilig ng laman, ang paglalasing, lahat ng yan ang nasa puso natin. Paano papasok ang Espiritu Santo kung tayo'y namumuhay sa kasalanan? Linisin muna natin, sabi nga ni Jesus Christ. Ang aking tahanan, ang tahanan ng aking Ama, ay tahanan ng dalanginan. So, ibig sabihin, ang templo na ito, binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ay panatilihin ninyong malinis sa pamagitan ng pagdarasal at pagsisisi sa inyong mga kasalanan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang tahanan ng aking Ama ay ginawa niyong lungga ng magnanakaw. Ginawa niyong lungga ng magnanakaw. Ibig sabihin lang nun, ginawa niyo ang puso niyo na pinapasok niyo yung demonyo ng kahalayan, pinapasok niyo pa yung demonyo ng pamumuhay sa hilig na laman, demonyo ng lahat ng uri ng kasalanan, pinapasok ninyo sa templo ko, sa katawan niyo. Ang gusto ng Panginoon, linisin ninyo yung templo na yan. Sa pamamagitan ng pagsisisi sa inyong kasalanan. Linisin ninyo na sa gayon ang Holy Spirit ang siyang pumasok sa inyo. Panatilihin niyo sa puso yun. Sabi niya nga, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, kasama natin yung Holy Spirit sa pamumuhay, sa pagbabagong buhay, ang Holy Spirit mismo yung katibayan na talagang binago tayo ng Diyos. Amen. Makita ninyo, Christian, hindi nila alam kung anong Holy Spirit. Totoo yan, ako rin. 20 years, sinasabi nila yung Holy Spirit. Ano sinasabi nila Holy Spirit? Ano yung multo yun? Ba't sinasabi nila yung multo? Holy Spirit, Spirit, anong Spirito? Anong klaseng Spirito yun? Kristiyano na ako pero hindi ko alam ang Holy Spirit. Dahil hindi ko na-experience kung anong Holy Spirit sa buhay ko. Tunay na maraming mga Kristiyano na hindi alam yung magandang balita. Hindi nila ina-accept ang tunay na magandang balita sa puso nila. Dahil sa kanila, wala silang patotoo patungkol sa sarili nila. Pag nag-testimony ka sa mga tao, especially, pag nag-testimony ka sa kanila, hindi sila nakaka-relate. Pag nagpatotoo ka sa kanila, ganito ang patotoo mo, hindi sila relate sa iyo. Kasi wala silang karanasan patungkol sa bagay na tinitestimony mo. Pero kapag nagsalita ka sa kanilang pagchichismis, interesado yan. Mas interesado ang tao sa pagchichismis kesa
Sa pakikinig ng testimony kung paano ka binago ng Panginoon. Kahit na mag-testify ka pa patungkol sa salita ng Diyos, hindi sila interesado. Pero kapag kwento ng ibang tao, chismis, mas interesado sila. Dahil mas interesado sila sa buhay makasalibutan. Mararanasan mo yan. Yung mga tao, hindi nila na-experience yung spiritual na pamumuhay. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi naman talaga yun ang desire ng tao. Hindi yun ang tunay na desire nila sa buhay nila. Kahit na sila yung mga Kristiyano, hindi nila desire yung maranasan yung mga nararanasan ninyo. Magpatotoo ka sa kanila, nakapunta ka ng langit, naranasan mo yung ganyan. Wala silang reaksyon. Hindi sila nagagalak, ni natutuwa, napakinggan, magsalita ka sa kanila patungkol sa Biblia, mag-evangelize ka sa kanila, mag-share ka ng gospel. Hindi sila interesado. Kasi nga, Christian na sila. Pero kung yung tunay na tumanggap kay Kristo, pagpatotoo ka, nagugulat sila, kinikilabutan sila. Nagugulat sila na, wow, buti pa siya, nakarating ng langit. Alam nyo, ano sabi ng Biblia? Pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Hangarin ninyo ang kaloob ng espiritual. Lalong-lalo na ang makapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Amen. Kayo ba? Nainggit na ba kayo sa taong nagpapahayag ng salita ng Diyos? Amen. Nainggit na ba kayo sa taong nakapunta ng langit? Amen. Hindi tayo nainggit sa mga bagay na gano'n kasi nga, yung puso natin, hindi naman yun yung desire natin. Alam niyo, patotoo ko sa inyo, yung kwento ng buhay ko. Sabi ko nga sa inyo, 20 years ako nagsisimba. Sa loob ng simbahan, nagsisimba ako, nakikinig ako. Routine lang yan, nagiging routine. Routine lang yan sa buhay ko. Nandyan ako, every Sunday, nakikinig ng salita ng Diyos. Pero wala akong interes sa salita ng Diyos. Kahit napakinggan ko pa yung salita ng pastor, wala akong interes. Basta, ginawa ko yung tungkulin ko, nagsimba lang ako. Okay na sa akin yun. Wala akong pake kung ano man yung preaching niya, kung ano man sinasabi ng pastor, wala akong pake. Basta, ginawa ko yung tungkulin ko na nagsimba ako. Alam ko, Kristiyano ako. Yun lang ang alam ko sa buhay ko. Kaya nga, nung one time, na-realize ko sa sarili ko, may kulang. May kulang sa buhay ko na hindi ko may paliwanag. Na hindi ako makatulog. Na para bang may kumakabog sa puso ko na nagsasabing, magsisi ka. Pero sa buong buhay ko, sa more than 20 years, never ako nagdasal sa buong buhay ko. Never din ako humawak ng Biblia. Never din ako nagbasa ng Biblia. Never ako nagka-interest sa salita ng Diyos. Pero nung gabi na yon, nangusap ang Panginoon sa akin. Kinakabog yung puso ko na hindi na ako makatulog. Madaling araw na, paulit-ulit lang nagsasalita na magsisi ka. Bakit kaya ganun? So nag-try ako na isip-isipin, bakit ko kailangan magsisi sa kasalanan ko? Gayong Kristiyano na ako. So, pinarealize sa akin ng Panginoon, pinalambot yung puso ko. Yung gabi na yun, talagang nagdasal ako sa Panginoon. First time ko magdasal sa Panginoon, yung pinagdasal ko, yung pagsisi talaga ako sa aking mga kasalanan. Alam nyo, kinabukasan, gumising ako na, ibang tao na ako. Pagkagising ko nasa higaan ako, para na ako lumilipad sa sobrang saya. Nagkaroon ako ng kagalakan sa puso ko na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Hindi kayang ibigay. Masasabi mo na talagang kapag once na inaccept mo si Kristo, yung kasiyahan na nararamdaman mo sa puso, hindi mo may i-compare. Sa mundong ito, yung kasiyahan na iyon. Kahit na magsaya ka pa sa mga diskuhan, kasama ng mga kaibigan mo, barkada mo, kahit manalo ka pa sa loto, hindi kayang i-compare yung saya na tinanggap mo si Kristo. Ganun ang naranasan ko sa buong buhay ko. Nung tinanggap ko si Kristo, biruin mo, more than 20 years, wala akong pakiramdam sa puso ko. Hindi ko nararamdaman yung kasiyahan, kagalakan, wala akong patotoo patungkol kay Kristo. Pero nung tinanggap ko si Kristo, pinatawad ako sa aking mga kasalanan. Andun yung sinasabi mo sa sarili mo na, ganito pala kasaya yung tanggapin mo si Kristo. Amen. Parang bagong buhay na ulit. Para kang ipinanganak muli. Ito pala yung sinasabi ni Kristo na born again. Yung
Binago ka na niya sa pamagitan ng pagpapatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Amen. Alam niyo, nung dati, iniisip-isip ko lang, nanonood ako ng mga preaching ng iba't ibang mga pastor. Patotoo ko ito sa buhay ko. Iba-ibang pastor ang pinapanood ko sa YouTube. Ang dami kong pinapanood. Wala akong pakialam kung yan ba'y maling katuruan. Basta nananabik ako sa magandang balita eh. Panood ako ng panood ng preaching ng mga pastor. One time, sinabi ko sa ating Panginoon, Lord, pwede ba? Ako rin. Magsalita ka sa akin, naiinggit ako eh. Naiinggit ako sa kanila ka lang nagsasalita. Sa akin ka rin magsalita, Lord. Andun yung paghahangad ko sa salita ng Panginoon na binago ka na ng Panginoon eh. So Lord, kung nagsasalita ka sa mga pastor na yan, magsalita ka rin sa akin. Gusto ko, ako na magpipreach ng gospel. Hindi na ako makikinig sa mga pastor na yan, kundi ako na mismo magpipreach ng gospel, Lord. Amen. Kaya ikaw mismo magiging pastor ko, turuan mo ko, Lord. Alam mo, answer prayer. Tinugon ako ng Panginoon. Amen. Tinugon ako ng Panginoon. Every day, pinapakinggan ko yung Holy Spirit. Kahit na nasa trabaho ako, naglalakad ako, nagsasalita ang Holy Spirit patungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo anong ginagawa ko? Habang nagsasalita ang Holy Spirit, may hawak akong papel at ballpen. Isinusulat ko lahat ng mensahe ng Holy Spirit. Ngayon, pag uwi ko ng bahay, pagbuklat ko ng Biblia, kung anong naisulat ko sa papel, yun ang mababasa ko sa Biblia. Doon mo masasabi talaga na ang Panginoon, tumupad siya sa kahilingan ko na magsalita siya sa akin. Turuan niya ako sa kanyang mga salita. Kung tunay tayong binago ng Panginoon, ang hangarin natin, yung mga magandang balita, yung mga bagay na espiritual. Hindi na natin hahangarin yung mga bagay-bagay na makasalibutan. Kundi hangarin natin, Lord, kung paano kita pararangalan. Amen. Ganon yung tunay na binago ng Panginoon. Kaya nga, yung desire ko noon, yung mangaral lang ng magandang balita, eto ngayon. Nangangaral na ako ng magandang balita. Bilang katugunan ng Panginoon na binago ka na talaga niya. Kaya kayo, kung tunay kayong binago ng Panginoon, hangarin niyo yung mga bagay na espiritual. Kung paano niya pararangalan ng ating Panginoon. Katulad ni Solomon. Binigyan siya ng Diyos, Solomon, humiling ka ng anumang nais mong hilingin. Anong sinabi ni Solomon? Bigyan mo ako, Lord, ng karunungan. Sa dami ng dapat niyang hilingin, Solomon, humiling ka ng mahabang panahon ng paghahari, magtatagumpay ka sa lahat ng digmaan, yung magiging salinlahi mo, darami. Pero ang sabi ni Solomon, bigyan mo lang ako ng karunungan kung paano kita pararangalan. Amen. Napakasimple, di ba? Ng kahilingan niya. Kung paano kita pararangalan, Lord. Pero ang sabi ng Diyos, dahil sa hiniling mo, yung pagpapakumbaba mo, lahat ng mga hindi mo hiniling na ini-expect ko, ibibigay ko lahat sa iyo. Ganun ang Panginoon. Mag-isip ka ng isang bagay na magpaparangal sa Panginoon. Si Lord na magpo-provide sa mga bagay na puproblemahin mo. Siya yung magpo-provide ng lahat. Hindi mo kailangan mamroblema pa sa mga bagay-bagay. Ang problemahin mo kung paano ka maglilingkod sa Panginoon. So wala ka nang puproblemahin. Si Lord ang bahala mag-provide sa iyo. Sa lahat ng mga kailangan mo sa buhay. Kaya nga sa buhay ko, yung desire ko. Kung paano ako binago ng Panginoon, kung paano ako tinawag ng Panginoon. Gaya na nakikita ninyo. Ang Panginoon, patuloy na nangungusap sa akin. Kung paano mangusap siya sa akin, yan ang ibinabahagi ko rin sa inyong lahat. Ibig sabihin, hindi lang ako yung binabago ng Panginoon, kundi kayo man ay binabago ng ating Panginoon sa buhay ninyo bilang mga mananampalataya. Kasi nga, ibinabahagi ko sa inyo ang testimony ko. Alam niyo, kung ina-accept ninyo yung testimony ng ibang tao, magiging testimony niyo rin yan. Kung ina-accept ninyo yung testimony ng ibang tao, kayo man ay mararanasan ninyo sa buong buhay niyo yan. Dati naiinggit ako sa mga tao nakapunta ng langit. Anong ginawa ng Panginoon? Nakapunta ako ng langit. Pinaranas sa akin ng Panginoon yung mga bagay na yun. Hindi dahil sa wala akong pananampalataya, kundi naghahangad ako kung paano ko pararangalan ng Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng experience na makapunta ng langit at papatotohanan ko sa kanila. Amen. Lord, hayaan mo na ma-experience ko ang iyong mga salita. Nang sa gayon, ituro ko sa kanila ang iyong mga salita. Ganun ang Panginoon. Dapat ganun din tayo. Kung tayo talagang binago ng ating Panginoon,
wala na tayo sa dati nating pamumuhay. Pero ang tao, anong hinihiling niya? Lord, mga bagay sa salibutan. Hindi mo makikita sa kanila na sila ay binago na ng Panginoon. Na sila, yung katotohanan ay tinanggap nila sa buhay nila. Dahil ang hangarin nila yung mga bagay sa salibutan, hindi yung mga bagay na spiritual. Makikita mo sa tao na binago siya. Naghahangad siya na maglingkod sa Diyos. Lord, magpapagamit na ako. Kasi tinawag mo ako. Ang sarap. Ang sarap sa presensya ng Panginoon. Pero kung tayo man nag-aalalangin pa sa harapan ng Panginoon, pagsisihan lang natin ang ating mga kasalanan. Babaguhin tayo ng ating Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, sabi niya, ang mga namumuhay sa hilig ng laman ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Once na binago na yung tao, makikita mo kung ano ang papahalagahan niya ngayon. Kapag ikaw ay binago na ng Panginoon, ang papahalagan mo yung mga bagay na espiritual na. Pero dahil hindi ka pa binago ng Panginoon, anong papahalagan mo? Yung mga hilig ng laman. Gagamitin mo ang Panginoon para masunod mo ang hilig ng iyong laman. Sasabihin mo yung Bible verse na, Lord, anumang hilingin namin ay tutuparin ninyo. Sinabi ninyo yan. Pero ano sabi ng Panginoon? Gagawin ko yan ayon sa aking kalooban. Hindi ayon sa iyong kalooban. Ipoprovide ko lahat ng mga kailangan mo. Pero ayon sa aking kalooban. Hindi sa iyong kalooban. Pero yun ang kalooban natin. Ang gusto natin, kalooban natin. Pero ang kalooban ng Panginoon, iba. Ang gusto ng Panginoon, mamuhay ka na may kabanalan. Hangarin mo yung mga bagay na espiritual. Ano yun? Yung pag-evangelize, pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, pangangaral ng magandang balita, pakikinig ng magandang balita. Yan yung mga bagay na espiritual. Pero ano yung mga bagay na makasalibutan? Kung anong ginagawa ng taga-salibutan, ganun din ang ginagawa mo. Walang pinagkaiba. Ibig sabihin, wala ka pa rin pagbabago. Wala pa rin ang katotohanan. Peke pa rin ang pinapakita mo sa harapan ng Panginoon. Wala makita ang Panginoon ng pagbabago. Pero kung tunay kang binago ng Panginoon, iiwan mo na lahat ng iyan. Iiwan mo lahat ng iyan kahit usigin ka pa ng mga tao. Hayaan mo lang. Basta makita ng Panginoon na ikaw ay binago na niya. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, mga lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Ginagawa ba natin iyon? Hindi natin magawa iyon. Alam niyo anong tunay na pagmamahal? Hindi lamang para sa lalaki, kundi sa babae din naman. Para sa mga nais mag-asawa, sa mga may asawa, ang tunay na pagmamahal sa isang asawa, yung hindi naghahanap ng mga bagay na wala sa asawa. Amen. Yun yung tunay na pagmamahal. Alam niyo kung bakit? Dahil nung tayo isang makasalanan pa, hindi tayo humiling sa Diyos na ibigay niya kanyang bugtong na anak para sa atin. Pero ginawa yun ng Panginoon. Ginawa yun ng Panginoon na hindi tayo humiling, kusang ginawa yun ng Diyos para sa atin. Ibig sabihin, kusa niyang ipinadama sa atin yung pagmamahal niya. Ibig sabihin lang nun, unconditional love. Unconditional love ang matatawag doon. Hindi mo kayang bayaran yung bagay na ginawa ng ating Diyos. Kaya nga gusto ng Panginoon, yung tunay na pagmamahal mo sa iyong asawa, yung hindi ka naghahanap ng mga bagay na wala siya. Kundi, ikaw mismo ang magpuno sa mga bagay na wala siya. Amen. Yun ang tunay na pagmamahal. Dahil ang Diyos ginawa yun ng Panginoon nung tayo makasalanan. Alam ng Panginoon na may kulang sa atin. Anong kulang sa atin? Kulang tayo ng pagmamahal. Kulang tayo ng kaligtasan. Kulang tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan. Kaya ibibigay ko sa kanila ang kulang nila, ang anak ko mismo. Para sila mismo ay mabuo na. Kapatid, buo na tayo. Nasa atin na si Kristo. Nasa atin ang pag-ibig ni Kristo. Kaya panatiliin natin ang pag-ibig ni Kristo sa buhay natin. Huwag ninyong ihiwalay ang sarili nyo. Huwag ninyong gawin kulang pa kayo. Lord, bakit ko sinasabi to? Marami mga tao na naghihiwalay, especially sa mag-asawa. Dahil hindi pa sila nakokontento. Naghahanap sila ng mga bagay na wala sa kanilang asawa. So gagawin nila,
maghahanap sila sa ibang asawa. Andyan yung pangangalo niya. Bakit may mga batang sinisisi yung mga magulang? Bakit napakahirap ng buhay? Bakit sana hindi na lang ikaw naging magulang namin? Bakit naghahanap sila ng gano'n? Dahil hindi sila makontento. Hindi pa sila buo. Pero, sinasabi ko to sa inyo, dahil sa pamumuhay bilang mga mananampalataya, kung tayo'y buo na at tayo'y binago na ng Panginoon, hindi na tayo pa maghahanap ng iba. Hindi na tayo maghahanap pa ng bagay na ikatutuwa natin sa salibutan. Kundi ang hahanapin na lang natin ang Panginoong Jesucristo. Dahil kumpleto na tayo. Kumpleto na tayo. Si Kristo na ang hinahanap natin sa buong buhay natin. Wala na akong hahanapin pa sa buong buhay ko. Kung mahal mo ang asawa mo, wala ka nang hahanapin pa. Wala ka nang hahanapin pa. Hindi ka na maghahanap ng mga bagay na wala siya. Ikaw na mismo yung magpupuno sa asawa mo. Kung anong kulang niya, gawin mo. Kung naghahangad ka ng mga bagay na ibigay sa iyo, ikaw mismo magbigay. Para makita niya mismo. Kasi ginawa yun ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon yung pagmamahal niya para sa atin. Nang sa gayon, ibalik niyo rin yung pag-ibig ninyo kay Kristo. Amen. Pero ginagawa ng tao, ginawa ng Panginoon, minahal ka niya, pero hindi mo siya minamahal. Kasi nga, iba yung pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo ay nasa salibutan. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga pinalaya ng Panginoong Jesucristo. Hindi ibig sabihin hindi ka pinalaya. Kundi ikaw mismo, ayaw mong palayain ang sarili mo sa kasalanan. Ayaw mong tanggapin si Kristo sa buhay mo. Ibig sabihin, nananatili ka pa rin sa paggawa ng kasalanan. So kung kayo ay namumuhay pa rin sa kasalanan, hindi pa rin kayo malaya. So ang namumuhay na malaya na, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero dahil nga, hindi pa natin nararanasan si Kristo sa buhay natin, still, naghahanap pa rin tayo ng kasiyahan sa salibutan. Kasiyahan na magpupuno sa ating buhay. Maranasan man lang natin yung kasiyahan sa buhay natin. Pero hindi nyo alam, panandalian lahat ng yan. Panandalian ay binibigay ng demonyo sa inyo. Kahit na makasalanan pa, kahit na ang kasalanan pa yan, basta maranasan lamang ninyo ang kasiyahan. Pero hindi nyo alam, ang naghihintay sa inyo ang kapahamakan sa impyerno. Kaya nga ang Panginoon ginagawa niya na tayo'y magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Alam niyo, eto, ang tunay na binago ng Panginoon. Sasabihin ko sa inyo, sa Mateo chapter 13, verse 44. Ang kaharian ng langit ay tulad ng kayamanan. Nakabaon siya ang kayamanan nakabaon sa isang bukid. Nakahukay siya ang isang tao nakahukay siya ng kayamanan sa bukid. Nung makita niya yung kayamanan sa bukid, ginawa niya, tinabunan niya ito. Pagtabon niya, umuwi siya ng bahay, ibinenta niya lahat ng kanyang ari-arian. Ibinenta niya lahat ng ari-arian niya para bilhin yung bukid. Ibig sabihin lang nun, ang sabi niya dito, ang kaharian ng langit ay tulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nakahukay ito ng isang tao, nakahukay ang isang tao, ngunit agad niya itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Alam niyo, kapag tinanggap na ninyo si Kristo, lahat ng mga bagay na meron kayo, isusuko ninyo iyan. Alang-alang sa katotohanan. Alang-alang sa katotohanan, isusuko nyo lahat ng iyan. Dahil sa katotohanan yun, pahalagahan ninyo ang katotohanan na tinanggap ninyo. Biruin nyo, kayamanan nahukay niya sa bukid. Ibinenta niya lahat ng ari-arian niya para lamang doon sa bagay na yun. Kung tunay kayong tumanggap kay Kristo at kung tunay kayong binago ng Panginoon, lahat ng mga nakaraan ninyo, lahat ng meron kayo, iiwan ninyo para sa katotohanan. Ibig sabihin kay Kristo. Yun ang sinasabi ko. Kay Kristo mismo. Siya yung priority ninyo sa buong buhay mo. Kaya nga kung tayo man ay nahihirapan, nasa ilalim tayo ng kasalanan, ng kahalayan, ba't di kayo lumapit sa Panginoon? Kung kayo'y alipin pa rin ng kasalanan, sa hilig ng laman, sa makamundong pamumuhay, bakit hindi ninyo hanapin si Kristo sa buhay ninyo para kayo'y lumaya na?
Kung kayo'y nai-stress sa buhay ninyo, bakit hindi nyo hanapin si Kristo sa buhay nyo? Kung kayo'y naghahanap ng pagmamahal sa mga bagay-bagay, kung kayo man ay nagkukulang sa iyong pag-ibig, bakit hindi nyo hanapin si Kristo? Kung kayo ay nalulungkot, bakit hindi nyo hanapin si Kristo? Kung kayo ay nais ninyo ng kausap, bakit hindi nyo hanapin si Kristo? Para kayo ay palayain sa mga bagay na nararanasan ninyo ngayon. Naghahanap kayo ng iba dahil hindi nyo hinahanap ang kalayaan. Ang kalayaan na panandalian ang hinahanap ninyo. Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, ang ibinibigay ko sa inyong kalayaan, yung kapayapaan ibinibigay ko sa inyo, hindi katulad ng binibigay ng salibutan. Ang ibinibigay sa inyo ng salibutan, ito'y panandalian lamang. At ngunit ang ibinibigay ko sa inyong kapayapaan, ito'y panghabang buhay. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. So sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Ba't di kayo lumapit kung kayo hirap na hirap sa inyong pasanin? Lumapit kayo sa ating Panginoon nang sa gayon palayain kayo. Kung kayo man ay naghihirap sa kasalanan, Lord, tulungan mo ko. Lumapit kayo sa Panginoon. Palalayain kayo ng ating Panginoon. Kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Pero ninyo, matatagpuan ninyo yung kasagutan sa lahat ng inyong mga problema sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung kayo'y nahihirapan, may problema kayo, buklatin niyo yung Biblia. Biblia mismo yung buklatin ninyo. Hanapin ninyo ang kasagutan sa mga problema niyo. Ang Bible, magbasa kayo ng Biblia. Sabi ng Panginoon, sundin ninyo ang aking mga itinuturo. Ibig sabihin, mangungusap ang Panginoon sa inyo sa pamagitan ng Biblia. Bibigyan niya kayo ng direksyon kung paano niyo masusolusyonan ang problema ninyo. Anak, ganito ang gagawin mo. Ganito, ganito, ganito. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pero hindi ninyo hinahanap ang magandang balita dahil hindi yun ang desire ng puso ninyo. Hindi nyo hinahanap. Ayaw ninyong lumaya. Ang tunay na lumalaya, lumalapit sa Panginoong Jesucristo. Lumapit kayo sa ating Panginoon. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan. Ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi aalisin yung problema. Pero andyan pa rin ang problema, pero magaan, maaliwalas, kahit punong-puno ng problema, magaan, dadalhin sa puso. Hindi mabigat. Yung problemado ka na, sobra, gusto mo na magbigti. Pero ito, kapag lumapit ka sa Panginoon, kahit na punong-puno ka ng problema, andun yung kagalakan mo kasi magaan yung pakiramdam mo. Magaan. Kasi nga sasamahan ka ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Hindi ka nag-iisa. Kaya nga sinabi niya, pinalaya na kita. Alipin na kita ngayon. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng demonyo. Kaya lumapit lang kayo sa ating Panginoon. Kung kayo'y nahihirapan sa mga problema, kung hirap na hirap kayo sa pakikipaglaban sa tukso ng demonyo, lumapit kayo sa Panginoon at palalayain niya kayo. Si Kristo lang magpapalaya sa atin. Sa lahat ng mga kasalanan na meron tayo ngayon. Lahat tayo may kanya-kanya mga kahinaan. May kanya-kanya tayong pag-uugali na masasabi natin ito isang kasalanan. Pero ang Panginoon alam niya kung ano mga kahinaan na meron tayo. Ilapit lang natin ito sa harapan ng ating Panginoon. Pagsisihan natin lahat ng ating mga kasalanan. Nang sa gayon, maranasan man lang natin yung tunay na tayo pinalaya ng ating Panginoon. Kung tayo tunay na pinalaya ng ating Panginoon, ang hangarin natin yung mga bagay na spiritual na. Makikita ninyo sa inyong sarili kung tunay ba kayong pinalaya ng ating Panginoon. Masasabi ninyo, iba na yung hinahangad ninyo ngayon. Spiritual na. Paglilingkod na, pagpaparangal na sa Panginoon. Pag-i-evangelize na, pagdarasal na, pagbabasa na ng Biblia ang inaatupag ninyo. Pero dahil wala pa rin pagbabago, yung routine ninyo, ganun pa rin. Paulit-ulit lang ang pagbaba, yung pamumuhay na meron kayo. Pero kung tunay kayong binago ng Panginoon, iba na yung pinapatotohanan ninyo. Wala na yung kwento ng buhay ninyo. Iba na.
Iba na yung pinapatotohanan ninyo sa social media, kundi si Kristo na mismo pinapatotohanan ninyo. Yun ang tunay na binago. Hindi natin masasabi na matagal pa dumating ang Panginoon. Malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo. Malapit na siyang dumating. Kaya nga mga kapatid, maging handa kayo sa muling pagparito ng ating Panginoon. Ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon, pagsisihan lahat ng ating mga kasalanan. Bago man dumating ang kamatayan, bago man dumating ang Panginoong Jesucristo, mapagsisihan na natin ang ating mga kasalanan. Talikdan na natin ang ating mga kasalanan. Hindi lamang tayo, kasama ng ating buong sambahayan, buong pamilya. Alam niyo, sabihin ko sa inyo, anong pinaka-successful na pamilya? Sekreto ng pinaka-successful na pamilya. Sasabihin ko sa inyo kung ano. Hindi yung successful yung asawa na nagtrabaho siya sa kumpanya. Hindi yung mga anak na nakagraduate ng theology, yung mga bagay na graduated sila sa magandang eskwela. Hindi yun yung successful na masasabi ko na magandang pamilya. Alam niyo kung ano? Sabi ng Panginoon, manampalataya ka, ikaw at ang iyong buong pamilya ay maliligtas. Amen. Yun ang pinaka-successful na masasabi ko sa isang pamilya. Yung sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ikaw at ang buong mong sambahayan ay maliligtas. Amen. Hindi yung diploma, hindi yung nakatapos yung mga anak mo, hindi yung mataas yung posisyon ng iyong asawa, kundi yung may pananampalataya, yung buong sambahayan mo. Yun ang tunay na successful na masasabi ko sa buhay sa mundong ito. Yun ang dapat ninyong pahalagahan. May mga anak kayo, may mga kapatid kayo na wala pang pananampalataya, may mga magulang kayo na wala pang pananampalataya. Dapat yun yung isipin ninyo. Yun yung dapat ninyong pagkabalahan sa buhay nyo ngayon bilang mga tinawag at binago na ng Panginoong Jesucristo. Hindi yung mga bagay na pinag-uukulan nyo ng pansin na walang kabuluhan. Mga pangarap na darating ang araw na hindi nyo alam kung ito ba'y matutupad. Mga pangarap na darating din ang panahon na walang kabuluhan. Darating ang Panginoong Jesucristo na mawawalang sa isay lahat ng pinaghirapan ng tao. Pero kung yung tao na yun ay nanampalataya siya at ang buo niya sambahayan ay maliligtas. Yun ang tamang nais ng Panginoong Jesucristo. Bago dumating ang Panginoon, makita niya na ang buo niyo sambahayan ay may pananampalataya niya. Hindi ba kayo natutuwa? Kasama ng iyong asawa, kasama ng inyong mga anak, ay makakasama sa kaharian ng langit? Hindi ba kayo natutuwa sa ganoon? Huwag niyong intindihin ang problema sa mundong ito. Ang intindihin ninyo kung paano kayo makakapunta ng langit. Intindihin niyo yung mga anak ninyo na malayo pa sa Diyos. Isipin ninyo ang inyong mga anak na wala pa silang pananampalataya. Evangelize ninyo sila. Mag-evangelize kayo sa inyong mga anak. Para pangaralan niyo sila sa salita ng Diyos. Yung mga magiging asawa ninyo, pangaralan niyo sila sa salita ng Diyos. Yung mga magulang ninyo, bago man sila mamatay, mga lola at lolo, bago man sila mamatay, tanggapin nila si Kristo sa buhay nila. Darating ang araw, lahat tayo magkikita ng langit. Pero hindi natin masasabi kung sino papasok ng langit at kung sino mapupunta ng impyerno. Nababatay yan, batay sa ating mga gawa, kung paano tayo namumuhay sa salita ng Diyos. At kung paano din tayo namumuhay na may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. Pagsisihan natin at talikuran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, ipakita ninyo kung talagang tinanggap ninyo si Kristo at kung talagang kayo'y pinalaya na sa magandang balita. Malaya na kayo. Ang totoo, malaya na tayo 2,000 years ago. Si Kristo'y nag-alay ng buhay, ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tao, siya lamang ang lumalayo dahil pinipili niya mamuhay sa kasalanan. Pero ang Panginoon, nais niya na lumapit kayo, bitbitin niyo sa harapan ko ang kasalanan niyo, na sa gayon patawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. Kapag pinatawad na kayo ng ating Panginoong Jesucristo, sigurado ang buhay niyo magbabago. Kayo mismo makakapagpatotoo niya na kayo'y binago na ng ating Panginoon. Sa sarili mo mismo, mararanasan at mararamdaman mo ang tunay na kapayapaan kapag ikaw ay na kay Kristo na. Kaya nga, sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin. Pagsisihan natin lahat ng ating mga nagagawang mga kasalanan. Hingin natin sa Panginoon yung
tunay na kalayaan na hinahangad ng ating Panginoon. Hingin natin sa Panginoon yung tunay na kalayaan at kapatawaran